For this video talking about exegesis, may dalawang bagay po that I suggest na matandaan natin sa ating isipan when we're talking about exegesis. Ito po yung tinatawag na historical context at saka yung literary context. Kung napapansin po ninyo, puro context ang sa madaling sabi, ang ibig sabihin lang naman po niyan ay background, parang historical background or literary background. Excuse po. Dahil ang exegesis, paulit-ulit ako, inuugat natin yung original intent or meaning ng passage sa Bible, natural, ang Bible naisulat yan in the past, so history yan. So historical background, kaakibat po niyan syempre yung time at culture. Anong panahon ba yun? Ayan. Ano ba yung kultura nila noong mga panahon na yon? Ano yung kultura ng mga Hebreo? Or ano yung kultura ng mga Romano? O yung kombinasyon ng Griego tsaka Romano, Greco-Roman culture noong mga panahon na yon? Makakatulong po yan sa atin pong pag-exegete. Yung political factor din, sino yung namumuno, anong klaseng pamumuno yung ginagawa ng mga panahon na yon. For example, nung time ni Jesus, ano ang kalagayan ng bansang Israel o noong panahon ng mga prophets, yung mga ganong bagay po ba. O di kaya maging yung geographical location, kapag ito po ay napagsama-sama, at na-exegete natin yung Bible passage, nagkakaroon po tayo ng insight na talagang maa-amaze tayo sa karunungan ng Panginoon. Halimbawa ay yung sa Jeremiah 29:11, paborito po ng marami yan. For I know the plans I have for you, says the Lord, to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Napakaganda na, of course, pwede nating angkinin ang pangakong iyan ng Panginoon, but it will really give us a deeper understanding of its meaning kung alam po natin yung context, historical context or background. So, nung mga panahon na iyon, sino ba nagsabi nito? Si Prophet Jeremiah. Nabuhay siya nung panahon na inabutan niya yung naging exile ang bansang Israel, dinala sa Babylon. Napakahirap nun. Kumbaga parang tayo sa Pilipinas, tayo po ay naging, sabihin natin, nasakop ng ibang bansa pero nandun tayo. Anong nangyari? Nandun pa rin tayo sa bansa natin pero sila po ay tinangay, dinala sila doon sa Babylonia. And actually, although merong plan si Lord sa future, for the meantime, kung pag-aaralan natin yung mga passage, mga verses bago dumating sa verse 11, ay parang pinag-i-stay lang muna sila ni Lord doon sa lugar na yon. Maging mabuting mamayan kayo, magkaroon kayo ng anak, mamuhay kayo, as usual, parang ganun yung dating. Pero the Lord, in spite or despite sa kanilang sitwasyon, they may be experiencing oppression, ay binibigyan sila ng Panginoon ng hope sa future. Nandito pa rin si Lord, although they received punishment, judgment from God because of their wrongdoings. Si Lord relentless ang kanyang pagmamahal sa kanila na there will come a time, parang I know the plans I have for you. Still, parang sinasabi ng Lord, ang plano na ito is to prosper you, not to harm you, plans to give you hope in the future. Sa kabila nung parang nadidiscourage sila, hopeless sila. Di po ba napakaganda kung natututunan nating i-extract ang mga Bible passages na ito, na hindi lang natin tinitake as it is, again, for devotional purpose. Okay naman po yun, na-inspire tayo. But what I'm saying is, as an example lang ito. At sa geographical naman, halimbawa, yung Psalm 23. Diba? Parang, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. Siyempre, tayo po sa Pilipinas ay influence natin, Western diba? Parang, green pasture, nasa isip natin, talagang mabeberding lunti ang mga damo, yung green pastures. Pero when we look at it
from yung sa point of view ng mga Hebrew ay yung green pasture sa kanila ay disyerto yung lugar na yun eh. Parang may mga hindi siya yung kulay green na pasture, parang tagpi-tagping mga damo lang na sumisibol dahil sa hamog, no? At ang shepherd nakakaalam kung saan sila dadalhin despite na tuyot yung lugar na parang walang buhay doon, ay ganoon, ano? Nagkakaroon tayo ng pagkaunawa pag ine-exegete natin ito. Or sa New Testament, for example, yung sa Corinthians, no, pag inaral natin, ay grabe pala itong lugar ng Corinto na ito, no? Ito pala ay napakagulo, napaka-rampant ang immorality, at parang hindi na nila alam yung definition ng tunay na love. Kaya nung sinulat pala ni Apostle Paul sa chapter 13, love is patient, love is kind, no? Parang nagkakaroon sila ng insight na ganito yung distinction ng love na ino-offer ng Diyos, na iba doon sa love na kinalakihan natin dito sa Corinth, no? Itong major city na ito na maraming trade na nangyayari at para bang capital ng immorality, na para bang ang love ay na-equate lang sa passion or sa sex. Nasusundan po ba natin, mga kapatid? So hopefully sa mga susunod nating pag-aaral, magkaroon po tayo ng mga mas detalyado pa, no, na example. This is just an overview na malaman natin itong historical background na ito. So as a review po, mga kapatid, exegesis na alam natin dati doon, at kinoconsider natin yung historical context or background at saka yung literary context or literary background. Medyo napasarap po tayo ng kwentuhan ngayon. Sa susunod po nating video ay pag-usapan naman po natin yung literary background, kasi mahalaga rin po yan when we are ina-exegete natin yung Bible passage. Okay po, so muli, ito po ang inyong likod, nagpapaalala sa atin to love the truth so we will experience the real grace. God bless you po.